Mahimbing ang senyor na dumating si Atty. Mendez. Kagad na niyapos ito si Gloria at hinalikan. "Ano ka ba? Baka magising iyan." Babala ni Gloria. Subalit parang walang narinig ang abogado. Mabilis na niyakap si Gloria at inangkin ang mga labi nito. Nang sa kikilos ang senyor at mabilis na naglayo ang dalawa. "Kumusta, Senyor Regalado?" Bungad ni Atty. Mendez na magmulat ang mga mata ang senyor. "Heto, lalong nanghihina. Kumusta na mga pinapagawa ko sa iyo? Naisaayos ko na po ang special power of attorney na nagbibigay karapatan kay Gloria para pansamantalang mamahala sa inyong mga ari-arian at negosyo habang ang inyong anak na si Francesca ay nasa ibang bansa. Pirma na lamang ninyo ang kulang at may bibigay ko na sa inyong mga kopya pagkaraan ng 3 araw. Malinaw ba ang nakalagay sa nasabing power of attorney na ang karapatan ni Gloria ay nakalimita sa pamamahala? Subalit, hindi na magagawang magdesisyon para sa disposisyon ng mga ito at ang paiiralin ay ang company rules sa finances. Malinaw na malinaw. Pwede bang mabasa?" "Sige po, senyor." Mabilis na iniabot ni Atty. Mendez ang dokumentong hawak. Nagawang basahin ni Senyor Regalado ang unang bahagi ng special power of attorney. Subalit biglang umikot ang kanyang tingin at hindi maaninag ang hawak ng mga papeles. "Hindi ko na pala kayang basahin. Kung gusto ninyo, ay babasahin ko para sa inyo." "Sige, attorney." Binasa ni Atty. Mendez ang nilalaman ng hawak ng mga papeles at ang marinig iyon ng Senyor Regalado ay nasiyahan ito. "Ngayon, ay pwede ko nang pirmahan ng mga papeles." Lihim sa senyor, ay palihim na nagsingit ang ibang instrument sa Atty. Mendez. Isang last will testament na nagsasabi, ang tagapagmana ay si Gloria at ang mga anak nito. Kasama ang isa pang instrument na nagdidisinherit kay Francesca sa kadahilan na nagkaroon nito ng pagkatangka sa buhay ng ama noong bago ito magtungo ng New York. Isang peking affidavit ng Don. Ang napalagdaan na rin ito na nagsasalaysay na si Francesca ay isang sumail at rebelding anak at pinagtangkaan siyang lasunin nito noong nasa Pilipinas pa. Makahulog na nagkatinginan si Atty. Mendez at Gloria. Mapirmahan na ng Don ang lahat ng dokumento. "He's dead," malungkot ang wika ni Dr. Santos matapos pulsahan si Senyor Regalado. Sukat roon ay nagpalahaw ng iyak sina Gloria at ang mga anak ni si Hilda at Gina. Nagpaligsahan sa pag-iyak ang mga ito sa paningin ng mga kasama sa bahay ng Don. Hindi nila masabi kung tunay na pagdadalamhati ang ginagawang pag-iyak ng mag-iina. Hindi napigil ni David ang maiyak na malaman ang naging kamatayan ng matanda. Hindi ito makapaniwala na ikamamatay ng matanda ang sakit. Tunay na nalulungkot siya sa naging pagkamatay ng taong pinagkakautangan niya ng malaking utang na loob. Kung hindi dahil kay Senyor Regalado, baka sa mga sandaling ito, ay sa basurahan siya pinulot. Ang matanda nagbigay sa kanya ng pagkakataon para makatapos. Anak siya ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng matanda sa asyenda at ang mamatay ang kanyang ama ay inalok siya ng senyor na pag-aralin kahit anong kursong kanya maibigan. Namigat ang kanyang dibdib na maalaala ang nakaraan. Noong mga panahong iyon ay nilait-lait siya ng nag-iisang anak ng senyor na si Francesca. Pinagsabihan na makapal ang mukha at oportunista. Dinamdam niya iyon at hindi na sana gustong tanggapin ang alok ng Senyor Regalado. Subalit kinausap siya nito at humingi ng paumanhin para sa anak. Lihim kay Francesca, pinaluwas siya na Maynila ng senyor para doon mag-aral at tinustusan siya nito hanggang sa makatapos ang kursong abogasya. 2 taon sa kolehiyo na mabalitaan niya, umalis si Francesca patungong New York. Samantala, ay sinuklian niya ng iba yung pagsisikap ang pagsuporta ng matanda at sa kanyang pag-aaral ay nagawa niya makapasa ng bar exam para maging isang tunay na abogado. Tumim ang kanyang anyo na magbalik tanaw sa nakaraan. Sa tuwing maalaala niya ang malditang anak ng senyor, ay nananariwa ang sugat na nilikha nito sa kanyang puso. Nasaktan nito ng husto ang kanyang pagkatao at ang sama ng loob ay kinikimkim niya magpasa hanggang ngayon. Bagamat napakabait sa kanya ng senyor,
hindi nagawang paghilumin ng sugat na nilikha ni Francesca sa kanyang damdamin. Walang sino man sa asyenda na nakakaalam na siya pinagtagpo sa matanda at ang makatapos ay hindi na pinahindian ang alok nito na maging bahagi ng team ng mga abogadong namamahala sa kabuhayan nito sa pangunguna ni Atty. Mendez. Lumaglag ang mga luhang kanina pag gusto maglanda sa kanyang mga mata sa pagbabalik tanaw sa mga kabutihan ng senyor sa kanya. Sa pagkakatitig sa nakahimlay na bangkay ng Don ay lukob siya ng matinding pagtataka at panghihinayang sa naging maagang kamatayan ng matanda. Isang malaking palaisipan sa kanya kung bakit kailangang mamatay ng senyor. Gayong kumpleto ito sa medication at may sapat na pera para gamutin ang simpleng sakit itong ulcer. Samantala sa New York, biglang napaiyak si Francesca na makatanggap ng email sa kanyang cellphone na nagsasabi kinakailangan na niyang umuwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon dahil mayapa na ang kanyang papa. My God, Leslie, hindi ko yata matatanggap ito. Paano nagkaroon ng karamdaman ng papa ko? Gayong napakaingat nito sa katawan. Sadyang ganyan ang buhay, Francesca. May nakatakdang katapusan ng bawat tao at tanging ang ating Diyos lamang ang nakakaalam. At dumating na ang tinakdang araw para sa iyong papa. Hindi ako makapaniwala. Malakas ang kutob ko na may kinalaman na mag-iinang iyon sa magang kamatayan ng papa ko. Huwag ka mag-isip na masama. Baka naman talaga nagkaroon ng karamdaman ng iyong papa. Sana nga, ay wala silang kinalaman sa naging pagkamatay ng papa dahil kapag napatunayan ko sila may dahilan ng untimely death ng papa, ay mananagot sila sa akin. Nakikiramay ako, Francesca, pero hindi makakatulong o susulsulan pa kita. Ang may papayo ko sa iyo, maghanda ka na para makauwi ka agad sa Pilipinas. Walang laman ang portfolio, kundi isang bankbook na ang laman at wala pang 100,000 piso. Sana punta ang mga records sa kabuhayan niya. Nanggigigil na tanong ni Gloria habang katulong si Atty. Mendez sa paghahalugog sa kwarto ni Sr. Regalado. Kailangan makuha natin ang mga mahalagang papeles na kakailanganin sa pagsasali ng lahat ng kayamanan niya sa iyong pangalan. Sa pagkakatanda ko, ay dito lamang niya nalalagay iyon. Ang problema, kung bakit hindi ko mabuksan ang kanyang attache case noon, ay dahil na sa kanyang katawan ang susi. Nakapagtataka, saan niya tinago ang mga iyon? Naiya, 12:00 ng gabi. Nakasuot ang dark glasses si Francesca nang lumabas sa arrival area. Naglilikot ang kanyang mga mata sa paghahanap ng kanyang sundo na ayon kay Atty. Mendez ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ng kanyang ama noong ito ay nabubuhay pa. Sa mahigit na 7 taon na pagtigil niya sa New York na walang uwian, ay wala na marahil sa matandaan sa mga naging tauhan ng ama. Unang-una, hindi siya nakikialam sa pamamalakad dito. Pangalawa, nakafocus lamang ang kanyang atensyon noon sa sarili, sa paghingi ng pera, at sa mga gagastusin niya. Nakasimangot siya sa kinaroroonan nang biglang huminto ang isang itim na intercooler sa kanyang harapan. Umibis buhat doon ang isang matangkad na lalaki ng kanyang masilayan na mukha ay nagpakunot sa kanyang mga mata. He seems to be familiar, pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakilala. Ano yan sa sarili? Senyorita Francesca? Yes, ako nga. David Miranda. Ano pag-utusang sunduin kayo? She didn't dare to ask kung sino ang taong kaharap para higit na makilala ito. Hindi tumatawa, pinasadahan niya ito ng tingin. Hindi lang dahil sa matangkat ito, kaya niya pinagmamasdan. Attractive ang mukha nito. Lalaking-lalaki ang kontur ng mukha. Maninipis sa bigote. Sa nakaipon ng pagkakaguhit sa ibabaw ng huso. Maayos na nakasukli ang buhok na sa kanyang tingin ay pinaliguan ng gel. She could smell ang gamit itong men's cologne. Sa kabuuan, tila siya may kaharap na isang manager na isang 5-star hotel. Well-groomed and neat ang kabuuan ng lalaki. Pinagbukas siya ng pinto ng intercooler sa passenger seat. Inaasahan niyang tatabi ito sa driver. Subalit affected siya nang sa kanya ito tumabi. I have to remember him. I'm sure nakita na kami sa isip ng dalaga. Sa duration ng biyahe patungong Quezon Province,
Ay napansin ni Francesca, hindi man lang nagtangka ang lalaki na kausapin siya. Tahimik lang ito at akbalin pa ang mukha pa iwas sa kanya. Suplado. Paghinto ng intercooler sa tapat ng funeral parlor, ay sabay-sabay na napalingon ang mga nagsisipaglamay, kasama na mag-iina. Walang lingon-likod at walang bati-bati na dumiretso si Francesca sa kabaong ng ama. Pagkakita sa bangkay, ay impito umiyak ang dalaga. Papa! Hindi na kayanan ni Francesca ang dinatang anyo ng ama. Malaki ang tinanda at ipinayat ng ama. Nakakalungkot isipin ang namatay ng kanyang ama, ngayong wala siyang alam na malubhang sakit ito noong bago siya tumulak papuntang New York. Niyakap ng dalaga ang kabaong habang masakit ang kalooban. Na makita, wala ng buhay, ang pinakamamahal na ama. Nakaramdam siya ng matinding guilt kung bakit nagawa pa niya ito iwan. Papa, I'm sorry. Had I known na maaga mo akong iiwan. Hindi na siya nakita iniwan noon. Tiniis ko na lang sana ang lahat ng sama ng loob ko. Ang impit na hagulhol ay nauwi sa hysterical na pag-iyak. Hindi na nakayang damdamin at bumigay siya. Papa! Kumikinig ang kanyang tinig sa palahaw na puno ng hagulhol niya ang lugar na iyon. Francesca, huminahon ka. Alo ni Gloria sa kanya. Hindi niya namalayan ay nakalapit na pala. Napatigil siya sa pag-iyak at timang anyo tumingin kay Gloria. Kung titingnan, isulang dadalamhati ang babae. Nakasuot ang itim na bestida. Malungkot ang mukha at mugto ang mga mata. Subalit, hindi magawang mapanatag ang kanyang kalooban. Bakit namatay ang papa ko? Ang lakas-lakas niya ng iwan ko. Usig niya sa madrasta. Cancer sa bituka. Pagmula ng iwanan mo, ay naging irregular na ang kanyang pagkain. Isa marahil iyon sa naging dahilan kung bakit siya tinubuan ng cancer na iyon. Hindi na bago ang ekspresyon ng lungkot na nakabadha sa mukha ng babae, pero sa kanyang pakiwari arte lamang ang lahat ng iyon na ipinapakita. Hindi ako makakapaniwala na nagkaroon siya ng sakit sa bituka. Napakaingat niya sa kanyang katawan. Laging nasa oras ng pagkain. Paano nangyari na kaganyan siya? Biglang tumayo si Gina buhat sa pagkakaupo. Teka nga, mukhang pinagbibintangan mo ang mama ko sa pagkamatay ng papa mo, ha? Ano ba sa palagay nyo? Dapat kayong pagbintangan o hindi? Ganting tanong naman ng dalaga. Sumusobra ka na ah. Itinulak siya ni Hilda. Umamba ang kanyang kamay, subalit patitupunong kamay ng lalaking sumundo sa kanya, pumigil sa kanya. Igalang mo ang buro ng ama mo, Francesca. Tumingin siya sa lalaki, pailalim, at saka iwinaksi ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Pwede ba? Ipahatid mo muna ako sa bahay. Bukas na lang ako babalik kapag wala na rito ang mga iyan. Matapang niyang wika. Ikaw ang masusunod. Tugon ng lalaki sa bariton ng tinig. Umakbang siya at nakataas ang kilay na tinapunan na makahulog ang tingin na mag-iina. Tumayo si Gloria. Nakaangat rin ang kilay. Huwag mo kami masyadong inaangilan, Francesca. Pagkatapos ang libing ng iyong ama, ay mag-uusap tayo ng masinsinan. Talaga mag-uusap tayo. Dahil pagkalibing ng papa ko, ayaw ka na makita pa pagmumukha ninyong lahat. Ngumisi si Gloria at ang dalawa nitong anak. Lalo siyang nainis at ang madaling nilisan ang lugar na iyon. Nasa sasakyan na sila, maisipan niyang kausapin ng lalaki. Kanina pa niya kasama sa sasakyan. By the way, pwede bang malaman kung sino ka? At sino nagutos sa'yo na sunduin ako sa airport? At kaano-ano ka na mag-iinang iyon? Kaya dali mo namang makalimot, Francesca. Kilalanin mo akong mabuti at malalaman mo kung sino ako. Huwag mo akong gawing maghuhula at wala akong gano'ng makapaghulaan sa'yo. Nagsalubong ang kilay ng lalaki, halatang naiinis sa pagsusublada niya. Nakalimutan mo na ba? Ang binatilyong pinagsabihan mo na makapal ang mukha at oportunista. Ilang taon na nakakaraan. Nawala ng kulay ang mukha ni Francesca. Nalalaki ang mga mata. Inapuhap sa alaala ang mukha ng sa lalaking inalupustan niya noon. Nang marinig, gusto itong pag-aralin ng kanyang ama. Ikaw ang lalaking gustong pag-aralin ng papa ko noon? Ako nga, ang lalaking pinagbintangan mo na isang mapagsamantala.
Umangat sa lalamunan ng paghinga niya. Ang laki na ipinagbago na binatil yung kaharap niya noon. Hindi na sunog ang balat ito. Hindi na marusing. Siguro tumama ka sa loto, kaya nagkaganyan ang hitsura mo. Hindi ka na mukhang gusgusin. Hindi mapakalin yung untag dito. Hanggang ngayon, ay maanghang ka pa rin magsalita sa iyong kapwa Francesca. Malayong malayo ka sa iyong ama na mababa ang loob at hindi maramot. Correction, hindi ako maramot. Maramot ka, hindi lang sa pera, kundi pati sa pagmamahal. Pinatunayan iyon ng galit mo sa akin nang malaman mo, pag-aaralin ako ng iyong papa. Natameme si Francesca, nabulsa ay siya ni David, pero hindi siya makakapayag na magpadaig sa lalaking ito. Kakampi ba kita o kaaway? Hindi mo ako may tuturing na kakampi o kaaway. Ang malaking utang na loob ko kay Senyor, ang tanging dahilan kung bakit naririto ako at naglilingkod sa iyo sa kabila ng masama mong asal. Binabastos mo ba ako? Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Laging napakabuti ng iyong ama, kung kaya masasakit na sinabi mo sa akin noon, at masasakit na sinasabi mo sa akin ngayon, ay kinakalimutan kong lahat. At bakit? Ano ba ang pabor na nagawa sa iyo ng aking papa? Nagawa niya akong pag-aralin ng lihim sa iyong kaalaman. Bago siya ng sunod-sunod na paghinga. Talaga nga pala, napalibutan ng mga oportunista ang papa ko. Seryoso niyang wika. Tumimang anyo ng lalaki. Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, pakiwari mo sa lahat ng tao ay masasama at naghahangad ang yaman ng iyong ama. Pagkuwan, binalingan ang lalaking driver. Mang Ambo, baba niyo na lamang ako sa tabi at kayo na lang ang maghatid sa anak ng Senyor Regalado sa kanyang pupuntahan. Ayoko makalimot sa aking sarili at mabastos ko ang anak ng taong pinagkakautangan ko ng malaking utang na loob. Matapos yung tignan na masama, ay umbis na lalaki sa sasakyan at halos si kabingin niya ang pabalibag na pagsasara nito ng pinto. Nang mapag-isa na siya sa likuran ng sasakyan, ay tumulo na ang kanyang mga luha. Pakiwari niya, nagsusulo na siyang talaga. Pati ang hudas na iyon, isa rin palang kalaban. Nagingit-ngit siya sa kanyang isipan. Araw ng libing ng Senyor Regalado. Umiiyak siya mag-isa habang nakatunghay sa huling hantungan ng ama. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang madrasta at ang dalawang anak na nagpapalahaw ng iyak. Ganito rin kaya nagsiiyak ang mga ito. Nang mamatay ang kanilang tunay na ama, naghihinalang tanong sa isipan. Namatay si David Miranda. Natahimik na nakatunghay. Malapit sa kanyang kinaroroonan. Naka-dark glasses iyon, kaya hindi niya nakita kung ano ang nakabakas sa anyo nito. Nang matapos ang libing, ay nagpahatid siya sa kanilang ancestral house. Nabigla siya sa kakaibang katahimikang inabutan. Nakamata lamang mga katulong sa kanya at hindi man lang siya pinapansin. Gayon nung una siya makita ng mga ito, ay tuwang-tuwa ang mga ito at niyakap pa siya. Aling Patring, ipagtimpla niyo nga po ako ng juice at sunodin niyo sa aking kwarto. Ako mangakit na siya ng hagdanan nang pigilan siya ng mayordomang si Aling Patring. Hindi po kayo pwedeng umakit sa itaas, senyorita. Magagalit po si Senyora Gloria. Ano? Halnihin ng umargo ang kanyang kilay. Ulitin niyo nga sinasabi ninyo. Kasi po, bilin po ng senyora, ay huwag na kayo papapanihikin sa itaas. Dahil simula raw po sa araw na ito, ay sa servants' quarter na raw kayo matutulog. Naintindihan ba rin yung mga sinasabi ninyo, Aling Patring? Ako may-ari ng bahay na ito, at hindi ang sampid na iyon. Hindi na ngayon, Francesca. Tinigay ni Gloria, nakararating lamang, kasama sina Hilda at Gina. Mama, wag mo naman biglain si Francesca. Ang mabuti siguro, ay patulugin muna natin siya ng isa pang gabi sa kanyang kwarto, at bukas ng umaga, pagdating ng attorney, ay saka ninyo sabihin ang lahat-lahat sa kanya. Parang nakakalokong wika ni Hilda, at nakangising pinagbasan siya nito mula ulo hanggang paa. Natigilan si Gloria. Waray kumbensido sa sinabi ng anak. Sige na, Patring. Hayaan mo na makakita ng babaeng iyan sa kanyang kwarto sa gabing ito. Nagtatagi sa kanyang bagang na tinignan ng pailalim ang tatlong babae at nagdadabog na umakyat sa kanyang kwarto.
Kaagad din binuksan ang kanyang maleta upang tawagan ng kaibigan si Leslie. Subalit ang hilakbot siya na makitang maliban sa ilang perasong damit, ay wala ng laman ng kanyang maleta. Nawawala ang kanyang wallet, ang kanyang passport, at mga credit cards. At higit sa lahat, ang kanyang bank book at ATM cards. Nalugog niya ang iba pa niyang maleta sa pagkakalang na misplace lang niya ang mga gamit. Subalit gayon na lamang ang kanyang panlulumo nang hindi makita iyon. Nagmamadali, binuksan niya ang pinto para sa resetahin ng madrasta. Subalit, hindi na niya babuksan iyon. Nakalak na sa labas ng pinto. No! Nanginginig ang mga tuhod at sambit niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakaramdam siya ng matinding kaba at takot. Sa labas, nadidinig niya ang tinig ng madrasta habang kinakausap ang mayordoma at ilang katulong. Puro opo at yes ma'am ang kanyang nadidinig sa mga sagot ng mga iyon. Sa malas, ang loyalty ng mga iyon ay wala na sa kanya. Kinabukasan, nagising siya sa katok ni Gloria. Magbihis ka at gusto ka makausap na Attorney Mendez, bungad ni Hilda. Nagmamadali siya nagbihis, nabuhay ng loob ng marinig ang pangalan ng abogado.